at ibinukod kayo doon sa bagong estudyante ng bachelor. So, hindi na tayo by group magre-report, pero may reporting pa rin mga kapatid. Ano po? At ilan tayo? Raul Cunanan, Miraflor, at ilan ba tayo talaga? 6 tayo, no? Tingnan ko lang. Lilibet, Mera, Dangwis, at Raul. Ang dami na Raul dito, no? Bali, apat pa lang po ang ang students po. Ma'am Lilibet, si Sir Victor po, Ay, Dok, tira. nag-call po ako at saka nag-message ako. Di ba Wednesday ngayon sa Pilipinas? Opo, Wednesday. Yes po. Baka nasa church pa po. Baka Kasi nalilimutan. pa siya. Oo. Sige, baka susunod lang naman yon. Yes po. Ang alam ko every Wednesday, Sige. prayer meeting po sila. Oo nga, buti na lang ako. Pag Wednesday, wala akong ganyan. Kasi kung hindi, talagang hindi ko maharap ang Wednesday schedule. Yes po. Okay po, nag-share na po ako ng slide natin. Medyo baguhin na lang natin yung tayo po yung magre-report. Individual reporting na lang po tayo. Dati po ay group tayo, group hanggang 4 tayo na nagawa ko na sana. Ba't nagkaroon nga ng adjustment yung program natin. So ang ating pong topic and term paper, ganito po ginagawa natin na yung topic po ninyo, yun na lang din po yung term paper po ninyo na po kasi po para hindi na kayo masyadong mahirapan. No? Kasi nga po, doon sa regular school ay iba ang topic at iba yung term paper. Dito po sa atin, since tayo ay 8 meetings lang po tayo meron, excuse me, yung topic and term paper po natin ay pag-isahin na lang natin. Na yung topic po ay report ninyo at pagkatapos po ay ipasa ho ninyo. No? Sa report po ay siguro konti lang yung report. I-summarize nyo lang po yung yung topic. Pero sa term paper po, medyo pagandahin nyo ng gusto. Halukayin nyo po lahat ng topic sa mga sinasabi niya tungkol ba ang topic sa Christian Education minsan halukayin niyo po lahat ng readings po niyan ng topic na yan. But in your report kahit konti lang konti lang yung buod lang ng yung report. Maybe isang point lang okay na. But pagdating po sa term paper ay doon po natin pagandahin po yung ating ginawang term paper. Alam niyo naman po na yung paggawa ng term paper double space, ulitin ko lang po kung kaya niyo i-chat down ninyo double space 12 font, pwede kayong gumamit ng Times Roman. Dali, ako pa lang hindi naka-on cam Sorry ho. Pwede yung Times Roman ang gawin ninyo o kaya ay nga Times Roman gawin niyo yung Times Roman ang font style at kailangan maglagay po tayo ng footnoting sa ilalim. Kung saan yung kinuha po yung idea po kung saan book ito nanggaling. At tapos maglagay po tayo ng cover page kasama po ang inyong topic na topic po ninyo sa cover page at yung introduction siguro 1/2 page lang. Then table of contents, di ba? Yung reading po ninyo kahit na 1, 2, 3, 4 na points okay lang. O hanggang 3 okay lang din 'yon. Bandang uli, pagdating po doon, matapos na kayo, meron kayong conclusion po at references po na gagawin. Huwag niyo pong kalimutan po yung ating tinatawag na na footnoting po sa ilalim po. Maliwanag po pa mga kapatid. Ayan po yung formal at regular na ginagawa natin, no? Mula ho tayo na nagturo po ng bachelor, yan po yung ating formal, normal na ginagawa. And I know you will already know this, no? Yung format nito, paano proseso, at alam ko kayang-kaya nyo na to. Maybe 10 to 15 pages, hindi na mahirap yon. Po,
Hindi ko nakuha kayo paggagawa ng 30 kasi mahirap talaga, no? Kasi nung bachelor ko talaga puro 30 ang aking page. Yun ang requirements. Pero dahil ah, paano lang natin, no? Maging easy-easy na lang yung ating ano. But kung talagang sa regular school ay talagang masyadong lengthy. Since we are online, ganun lang po, 10 to 15. No? Yan po yung ating pong term paper. At pagkatapos po nun, ipasa ho natin doon po sa ikawalong session po natin. Okay po, sige po, tayo po yung simula. Ma'am Mera Dangpes, can you lead us in opening prayer? Ma'am Mera? Yes po. Yes. Manalangin po tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po, Ama, sa muling pagkakataong ito na kami po ay muli mag-aaral ng iyong mga salita, mag-aaral ng mga bagay na diin Ginoo imong ihatag ka na mo nga kami Ginoo makakaton bisan pa niini nga kagabhion. Salamat Lord sa patuloy nimo nga gabay, patuloy mong pagbigay sa amin Panginoon ng understanding and wisdom Lord, so that ang lahat po naming matutunan Lord maisilyo sa mong hunaon kasing-kasing. Salamat Lord bisan pa sa buhay ng aming professor, patuloy po siya Panginoon na nagbibigay ng kanyang kaalaman patungkol po sa mga bagay, Lord, na gusto ni mo nga ipabatid sa amin, Panginoon, sa gabing ito. Ay bless ang matag usa Ginoo, ang mga estudyante ni nga kagabhion. O salamat sa tanan, Lord. Sa iyo po lahat ang aming papurit pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, paalala po kung ano pong mapipili yung topic and term paper po dyan. O topic po ay pwede nyo i-send po sa akin, sa aking FB page na Sismundo Jaime. No po, dyan po. Wag dun sa isa, no? Doon po ninyo i-send sa Sismundo Jaime sa messenger po noon. Dito po sa nakakulay blue na, ano, na ito po Diyan nyo po i-send yung yung topic po ninyo sa messenger ko para makita ko po kasi po dito rin tayo kukuha ng mga assignment po natin. So kayo po ay ilan kayo? 5? So 5, may 5 topic na masiselect at may 5 pong assignment na magagawa po. Diyan nyo po i-send sa nakakulay blue, wag ko sa nakapula. Ano? Yan po, Sismundo Jaime. Okay po, mga kapatid? Dok, Opo, sige po. saan po yung sinabi mong kulay blue na ano, yung Ito po, ito Sismundo? pong nasa screen na nakikita niyo po ba itong Yung topic, itong and term, poging to? Diyan po ay, nasa i-send sa gilid, sa diyan po gilid. i-send sa sa naka-blue na t-shirt. At ito yung topic po natin nandito na. Nakita niyo po ba, ma'am? Yes Okay, po. okay, okay. Okay, okay, okay. Dito niyo po i-send sa naka-blue po na t-shirt na damit. Ano po? Sismundo. Doon pala sa ano, sa Opo. profile. Kasi iba nagsesend doon sa nakapula kaya magpo-browse pa din ako doon. Diyan na lang po lahat tayo. Send niyo po yung na-select yung topic at para po ano natin yung ating mga assignment na gagawin. Sige po, tuloy po natin ito. So, okay po. Ma'am Mera, okay na ba sa inyo to? Yung 10? Yes po, Ayan Pastor. okay, sige. Magpili lang po ng isa, di ba, Pastor? Pumili na lang na isa. Kasi Tapos kung 5 i-send. kayo, magiging 5 yung topic at 5 din po yung maging assignment. No? Pero assignment po natin, hindi lang basta, i-submit, pag-usapan pa rin natin. Ano ba? Meron kayo assignment na classical Christian education, pag-usapan pa rin natin kung ano ibig sabihin niya. Pero hindi naman yung buong 2 hours natin pinag-uusapan. Okay po, lagyan na natin sa panibagong slide. Yes, ma'am. Ipasa sa tulong session, di ba po? Opo, ipasa niyo po sa akin yung term paper po ninyo, even yung assignment. Pero ito, yung term paper po, ipapasa niyo po sa last session natin, no? Doon sa Okay.
pinaka-8 session po natin. But yung assignment po ay pasa nyo sa susunod na session. Ba, nag-assignment po tayo ngayon. Pasa nyo sa next session. Oh, sige po. Po. Okay. So, andito na tayo. Nakatapos tayo sa introduction. Ito, sa room tayo. Andiyan na ba si, si Sir Raul? Sir Raul, mag-on cam ka na, Sir Raul, para magkita-kita tayo. Konti na lang naman tayo dito. Ayan, para... may alaga ka pala. Okay, sige. So, bali, ang ating attendance ngayon ay si Ma'am Lilibet, Mira Tanguis, si Mira Flor. So, wala si Sir Victor, ano? Mahabol lang yan, Dok. Sige po, sige po. Usually, yes po. Mahabol po yan. Sige po. Okay, the impact of Rome on Christian education can hardly be overstated in the Roman Empire. The history of Rome is often divided into periods based on political or military events. The first of this was the native Roman period, which itself embraced two segments. The purpose of education on early Rome was to mold young people to the community ideas of virtues and pietas. The family was the primary agent of education for community for the early Romans. The mother cared for the child and equipped the child with the knowledge essential to Roman citizen. Ito po, ang education po ng Rome ay naka-focus ito doon po sa sa family, Ito po, the family was the primary agent of education for the early Romans. Okay, ang ating meeting ay mag-end ata ng 10 minutes agad. Ang bilis naman ata. So yan po yung sa Rome at alam po naman natin na ang Rome po ay meron silang tinatawag na ephebic school, sabihin na military school. That's why si Apostle Paul po, nung sumunod po ng Romans, ay he uses more military words, no po? Because ito po ang education po ng Rome ay based, naka-focus po ito sa military training, no? At sa mga values po ng Roma, no? Yan po. Vocational education began about age 7. The economy of early Rome was primarily agrarian. The publication of laws of the 12 tables mark a turning point in early Rome in its system of education. Yung tinatawag pong ditong 12 tables po, ito yung Roman law, no? Roman law ho ito. Ito, the 12 table were a set of laws that establish, di ba, foundation ng Roman law. Hindi ko siya makita kasi nakatakip po yung inyong mga picture. Pwede po pakibasa, Ma'am Mera, the 12 tables. The 12 tables were a set of law that established the foundation at Roman law in 45 and 450 BC. They were the first written laws in ancient Rome, as Sige po. in ancient Rome as in ancient Greek, women are normally seen almost as properly. A Roman woman was to aid her husband, run the household, teach her children Roman virtue, and teach their daughters those skills proper to the Roman, while a wife and mother during the
Republican period, women were allowed to conduct business and practice medicine and wide Midwifery. midwifery. Such activity probably required a form of education resembling an apprenticeship. Apprentice. Ayan po, ano, opo. Yung women daw sa ancient Rome, as in Greece po, ay may tinatawag na ano, na normally almost a property, pag-aari lang, no, ng mga kalalakihan. But nagbibigay din sila ng pagkakataon sa women ng mga taga-Roma na ano, na magkaroon ng trabaho, no, magkaroon ng education. But mostly ito po, Roman women was to aid her husband. Katulad din po natin, di ba? Filipino women talagang ano, Yes, aid ng husband, no? Katulong, and even po doon sa creation naman talaga, order ng creation is the woman should be of health, di ba? Siya yung health maker ng lalaki. At ganoon din sa Rome, no? Maybe meron silang biblical principle dito pagdating po sa order po ng family, sapagkat ang family din po naman sa atin is ang lalaki po yung the head of the family, and so susunod yung nanay na o yung babae na helper ng asawa, di ba? Ayan po. A Roman woman was to aid her husband, run the household. O, di ba? Pilipino ang dating nila, run the household, kasi hindi naman kasi mahirap naman kasi na ang lalaki ang mag-run ng household. Medyo kumbaga sa tren matidiskarel. Diba? At ayan po, diyan po kayo, ayan po expertise po ninyo mga babae na patakbuhin, no, na i-manage ang household, ang pamilya. Ayan po, teach your children Roman virtues. Medyo parang Pilipino rin talaga, no, sapagkat the first teacher ng mga bata mga bata natin ay yung mga mother po nila. Mga Roman virtues, mga Filipino virtues, mga values, mga attitude. Alam niyo po dyan sa Japan is ang una, the first 7 years ng kanilang klase, pag-aaral po ay ang tinuturo po ng mga teacher po yung mga attitudes, mga GMRC, mga good behavior. Yes po. Kaya po Japan. sa Japan, kaya po masyadong magagalang po mga Japanese, no? Yes. Di ba, doon nga lang sa traffic, di ba, sa kanilang traffic rules and regulation, talagang hindi sila Disiplinado. disciplinary, because early education po nila ay ganito yan. GMRC, good moral, respect, how to respect laws, parent, individuals, even the fellow young, di ba? Fellow student, ganon. So, ayan po yung pero sa atin kasi, hindi ko alam dito sa Pilipinas, no? Bakit, intellect agad ang kinukultivate, hindi Yes, yung po. ugali, hindi yung attitude, di ba? Hindi yung proper na pag-handle ng kanyang sarili. Intellect agad ang kinukultivate sa atin, while in Japan o dito sa Roman, nga po, Roman virtues. Virtues ang pinag-usapan agad in the early age, di ba? At medyo may pagkakaiba pagdating sa ating educational system ng Pilipinas, sapagkat we are cultivating early the development of the child, di ba? Yung brain development. While the Romans or ancient Rome is kinukultivate nila yung attitude and, di ba, yung ugali, how to respect elderly. Ayan. May pagkakasama. Master. Yes po. Nung una, kung tatandaan ko lang nung una, kumpara lang natin sa kapanahunan ngayon, nung una kasi mas yung mga magulang, yung disiplina, nandyan yung karakter ng bata, nadidisiplina ang Pinoy. Habang umaano naman yung taon,
ah, lumalabay yung taon, parang nag-iiba na ang turo ay bumabaliktad na. Pero kung alalahanin natin noon, ang turo, kalimitan naman noon, ano din, hindi masyado yung mga nanay, focus din talaga sa bata. Ngayon is, ano naman, kung may trabaho yung tatay, dapat may trabaho yung nanay para matustusan yung, ano, kasi mahal na yung bilihin. Parang naging ganun na, napabayaan na kasi yung mga anak. Pero dati, nung hands-on kalimitan talaga noong una panahon yung tatay lang yung nagtatrabaho talaga. Tapos yung nanay nakaka-focus sa anak. Kaya makikita nung unang kabataan disiplinado kaysa ngayon po. Kaya Yes. nasusunod din yung ano, yung kagaya dito sa Roman po na ang kanilang sistema ng pagpapaano ng pamilya ay nasa tama talaga na ano proseso po. Yun nga Kaya yung maganda umaangat eh. yung bansa nila. Nga yung maganda sanang nangyari. Okay, sana naman talaga ganun nangyari sa Pilipinas. Pero alam naman natin, nag-evolve ang ano, ang panahon, di Yes ba? po. Nababago ang panahon. At Mm. kaya yung babae na dating pangbahay lamang, tuturo lang sa mga anak ng mga magandang ugali, asal, eh nagtatrabaho na rin. Mm. At kaya yan ang ano, that was the result of ano, yung tinatawag na feminism. Feminism view or thinking. Ma'am Lilibet, Kasi ang nangyari, yung sinabi ni Sis, Mera, ang nangyari kasi niyan, depende kasi yan kung saan ka nakatira na country. Kasi katulad ng sinabi mo sa Japan, halimbawa, for example, you are a single mom, broken family. Ang gobyerno doon sa Japan, nagsusupport talaga po. ay opo, Sis po. And then, kung halimbawa, nagtatrabaho ang mother, sila ang nag-provide, naghanap ng trabaho, and then, free, apartment. Yun yung, ang Japan talaga provided talaga po. Ako matagal ako sa Japan, and I really, really admire the way how, kahit ang education nila po, nag-aaral ang anak ko, yung marami siyang, yung anak ko, marami siyang ayaw kainin. Pero talagang niluluto nila healthy na food naka-organize po yan. Kung ayaw ng bata yun, unti-unti nagustuhan ng anak ko po. So yan ang gusto ko. Ang ano nila talaga
Pasensya po. Last time po kasi ako dire-diretso eh. Wala na pong break na ganun na Kaya 10 nung, minutes. nung nagka-class ako sa Doctorate Philippines, ginagamit namin yung Zoom account ni Ma'am Mimi Kapatingan, Ayuson. Binabayaran namin siya after the session. Hindi, after the 8th session, after the end ng klase. Nagsishare Opo. kami sa Ang kanya gagawin po, for payment. ang gagawin po natin, kung depende po kung ano po i-apply ni Ma'am Lilibet, kung annually or monthly. Babayaran po yan ng ASOL. ASOL po ang magbabayad, Ma'am Lilibet, kung sakali po talagang Pero Ang try alam- muna po natin yung... Yes po. Ang alam ko, pag annually ka, more a lot of discount. Katulad ng stream, Opo. pag nagbayad ako ng annual, $500. Yeah, kasi mahal kasi sa StreamYard eh. Live kasi yun eh. Ang alam ko, aaralin ko kung pwedeng ma-private natin ang StreamYard ko para libre na tayo. Kasi ginagamit ko po yun sa pag-live ng YouTube at saka sa FB. Itry ko hanapin kung mag-ano ako ng tutorial kung pwede nating ma-private yung tayo. Kasi pang ano kasi yun eh, sa social media, ayoko namang i-expose tayo doon. Bawal yan, di ba? So, tingnan ko, pero mag-ano ako, ano ko na lang yung, yung Zoom. Kung mura lang naman ako magpaano do, okay lang. Hindi po okay lang naman po kasi babayaran po talaga yan na kasi bale kung matapos po kayo dito kukunin din po ng ng ASOL yung account, kaya para po babayaran po talaga po namin. Yes, Babayaran okay. po ng ASOL. Ma'am Lilibet, thank you for your kindness. Thank you po. Welcome. Basta mamaya pagkatapos ng klase, Opo, pag-usapan po natin. Opo, ayan. Doc Jaime, naka-host ka na po. Okay na po, sige po. Sige po. Okay, pero ulit tayo. Okay. Ma'am Miraflor Sarte, gandang gabi po. Magandang gabi po. Okay, tuloy tayo. Hebrew and Jewish Education. Sino magbabasa nito? Sir Raul, pakibasa, Sir Raul. Okay, tabi po dito, Sir, yung Christian education ng Jews po ay maraming parang yung story po nila ay nakasulat sa kanyang education at even their relationship with God as expressed in their copy na kanilang system po ay talagang naging instrumento ito para po mapanatili, establish po ang kanilang relationship sa susunod pong generation. Actually, ito po ay pasa-pasa, Yung education po nila ay pasa-pasa po sa mga susunod pong mga henerasyon. And ito pong sabi rito is God was concerned with the means by which they should educate and be educated. Kasi po ang Hebrew people po originally ang tawag po sila ay yun nga po yung tinatawag na live fire Hebrews. Ibig sabihin nakatira sa tent,
mga ano yan eh, mga laging nasa ilog. Ano, yung mga yan. Yung mga ano, lagi nagko-cross ng ano ng mga ano ng mga river. That's why kung titingnan natin sa history po ng Jews ay they were cross river, Jordan River, di ba? Yan, at laging gano'n, no? They will cross lahat ng mga yung ano, yung river na yan na kung saan po ay para po ito po ay sa milagro po ng Diyos. Actually, yun po ang tawag sa kanila yung mga cross over the river. Yan po ang ano, yan po yung Hebrew name po talaga nila, yung original na tawag po sa kanila. But they were known as Jews after the exile, no? After the exile, di ba? Before the exile, they were called Hebrews. O yung mga sojourners, di ba? Yung mga people who are living in tent. Ay mga people na lagi nag-cross over the river. Sila yung mga nomad, no? Wala silang sariling address, no? Di ba? They were journeyed in the wilderness for 40 years, di ba? Sila po yan na talaga namang yan po ang tawag sa kanila Hebrew, no? River crosser, yan po. Okay, tuloy po natin ito, kapatid. Sir, Raul. Pakituloy po ninyo ito, sir. Wow. Ayan. Ito pa, sabi rito ay, okay, doon po sa order ng creation, ang sabi doon ng Lord, ang creation ay unang na-create ang man at sumunod ng babae, di ba? At ito po'y galing sa tadyang po ni Adam. At sabi dito sa ating lesson ay, Jewish scripture taught that woman was created out of man, di ba? As his aid. Ayan naman po yung order po ng family, no, o ng education, o ng mga formal education po na tinatawag. And led man into a sinful state. Although women were second, di ba, class citizen, and their rules was perceived primarily in domestic term. No? In Jewish education, in Jewish point of view, Jewish philosophy, ang woman po talaga ay second class lamang. No? Actually, sa Biblia po ay wala kayong kung meron man babae na tinukoy dyan, yun po yung mga disciples at mga servant po ng Diyos na katulad ni Phoebe o ni Dorcas. Pero not necessarily na sila ay prominenteng, di ba, prominenteng person sa Jewish communities sapagkat as we all know that the Jews, di ba, count yung men lang, di ba? Hindi kasama yung ang women ay second class citizen. At ang kanang nakatoka talaga sa kanila yung mga domestic duties, di ba? Like rearing the child, taking care of the house, the family, ganyan lang naman po. Pero meron naman silang education din na unlike doon sa education po ng mga lalaki. So yan po, no? Katulad po natin, sige po, Ma'am Mira. Ano ko lang, Pastor, naalala ko lang kasi when I was in Hong Kong, mayroong state doon na ang mga nakatira po is mga ano lang po, mga Jew people.
nakita ko sa kanila, Pastor, is tama talaga din ito, Pastor, na ang kanilang mga babae, na-observe ko lang, Pastor, talaga sa mga Jews people, na-observe ko lang sa kanila na ang mga babae is talagang nasa, sila, marami sila na mga Jews at iisang lang sila, iisang, kumbaga, subdivision kung dito sa Pinas, isang state sila doon sa Hong Kong dati. Sila, ang mga mama is taking care talaga of their children. Yung mga mga ama is yun ang nagtatrabaho. So nakita ko talaga na ganito talaga, Pastor, ang kanilang yung mga ina talagang nasa bahay, sila talaga yung nag-aalaga ng kanilang, nagtuturo ng kanilang mga anak. So makita ko rin na mayroong iba talaga na may katulong, pero ang karamihan ay hands-on talaga yung mga mother na nagtuturo sa kanilang mga anak. Nasa bahay lang po. That's why the result is masyadong maganda, no? Pagdating Yes po. kapag hands-on ang babae, medyo mga bata ay magiging respetado, maganda ugali, Yes mabait. po. Kasi nga punong-puno sila na ng pagkalinga ng kanilang magulang na babae. Yes But po. if Doon ko talaga nakita, Pastor, yung talagang, wow, makikita mo na ang mga Jews na mga babae, makita mo na sila'y napakaganda, pero talagang yung Pinoy ba dati na, ugaling Pinoy dati na talagang nagkakalinga ng kanilang mga anak, inaano pa dito, makikita mo na ang simplicity nila talaga. At saka yung mga bata ay ang gagwapo, ang gaganda, tapos napaka-respectful ang mga bata kasi doon na rin sila sa international nag-aaral. Maisiseparate mo, maikukumpara mo talaga na yung sa bata pa lang na naturuan talaga ng asal po. yan po yung ganda po ng ng babaeng na kumakalinga ho Hands-on. sa isang pamilya. Actually, that is their biblical standing, no? When they comes from their belief, religiosity, culture and practices, Jewish practices, no? Lahat naman ng kanilang ginagawa is yung nakadepende sa kanilang religion at paniniwala. Kasi hindi mo sila gagawa ng mga ibang bagay without yung consent o yung sabihin yung knowledge about the word of God. No? Actually, ang Biblia po, kung ating pong binubuksan niya, diyan po makikita ho natin na hindi nagsasalita ang Biblia na hindi nila kultura. Diba? The way Jesus speak, the way the disciples speak, diba? The way the apostle wrote the epistle is nakadepende ito lagi doon sa kanilang kultura. That's why makikita mo yung kanilang Jewish contribution, Jewish tinatawag na attitude, Jewish thinking and view about their philosophy in life, their belief. Diyan sila Kaya nga, ang masyadong biblical people ang mga Jew na to. From early age of their pagiging child, 10 commandments na yung tinatawag na Torah ang pinag-aaralan po ng mga batang yan. The Psalms, the Proverbs, no? Kanya po ang mga apostol si Paul nga mismo himself is masyadong skillful, no, pagdating sa law, pagdating po sa mga Psalms and Proverbs because that's the first lesson na kanilang pinag-aaralan. That's why masyadong respetado, masyadong disiplinado ang Judaism, yung Jews pagdating sa kanilang education. Kasi even Jesus, yan po yung kanyang unang pinag-aralan, no? Even Jesus himself, yan ang unang pinag-aralan, the law of Moses, the prophets, and yung mga Psalms and Proverbs. Actually, pagdating po ng panahon ng Acts, di ba, wala pa naman talagang New Testament New Old Testament pa man talaga yung kanilang pinag-aaralan. That's why, ganyan po, kagagaling po ang mga Hudyo na to pagdating po sa kanilang education, proper training ng pamilya, respect, sapagkat yan po ay nanggaling po sa kanilang religiosity, sa kanilang belief sa ating Panginoon. Okay.
Okay, Hebrew education tayo. Si Ma'am Mira, sige po, pakibasa. Hebrew education in Genesis, God is quoted a reference to his covenant with Abraham after the patriarchal era. The Hebrew received in the Mosaic law not only a system, a laws by which to conduct their individual and corporate lives, but also a plan by which to teach the laws and their way of life. The family was the primary educational institution or the Hebrew. The mother was to teach the children while performing his household duty. Mother were to obey dietary restriction as well as other restrictions that deal with the household so that their children would be familiar with these laws. Iyo, di ba? Okay, masyadong maigpit ang Hebrew. For example, if you remember the dietary laws ng Leviticus, ganon ka strict pagdating sa dietary laws sa kanilang mga neighborhood, sa kanilang mga conversation, maraming laws diyan pagdating sa Leviticus. At yan po ay talagang nakasulat sa kanila, no? Na yan po yung una-una nilang ganyan kahigpit ang Hebrew education, 'di ba? Actually, ito po yung tinatawag na mosaic law, no? Yung Levitico. Diyan po nilatag po ng ating Panginoon yung lahat po ng law, no? Civil law, moral law, dietary law, lahat po ay nandyan po sa Leviticus. Kung ating po pag-aaralan yan, talaga po naman how to respect virgin, how to respect old ones, diba? How to respect neighbor mo, yung property, wag mong pagnanasaan. Andyan po lahat, mga civil law, nandyan lahat. Diyan po sa Leviticus. That's why ito po, in Genesis, God is quoted in reference to his covenant with Abraham. Yan po. After the patriarchal era, the Hebrew received the Mosaic law, the Moses law, not only a system of laws by which to conduct the individual and corporate lives. So ang pinaka focal point diyan ay yung Mosaic law, no? Nag-shape sa kanila, nag-conduct sa kanila, nagbigay sa kanila ng tamang pamaraan na mabuhay as individual at yung sama-sama sila. Yan po ang nangyari ho dyan. Kanya po masyadong disiplinado. But anyway, because of sin, because of marami ko kasing mga conspiracy theory nangyari ho dyan, di ba? Kaya may mga paglabag sa kalooban po ng ating Diyos dyan, sa kalooban ng ating Panginoon dyan na kaya nagkaroon po ng maraming mga paglabag. Kung ating pong matatandaan, they were journeyed 40 years in the wilderness because of their stiff-neckedness, di ba? Kasi may makasama silang ibang lahi dyan Egyptian, ibang mga lahi dyan na nanggaling din sa slavery from Egypt. Marami po silang kasamang mga hindi rin Israelite people na pinayagan din naman talaga na sumama na lang sapagkat ginagawa nila itong mga maid servant, mga maid servant. Kaya may mga ganyang mga klaseng mga kaisipan na medyo nagiging polluted sila. Pero ang pinakamaganda dyan sa Hebrew education ay talagang they were sila po ay yung tinatawag na meron silang consistency pagdating po sa Hebrew education. Sapagkat iyan po yung talagang first step, di ba, para po makita po nila yung ganda ho ng ginagawa ng Panginoong Diyos sa kanila. And that is Hebrew education. Okay, Jewish education po tayo. Ay, Pastor. Sige. Sige, ma'am. Ay, tanong ko lang po, Pastor. Dito po sa education, Pastor, ng mga Jewish, ang napakaganda po yung nila, yung sa law ng dietary. Ba't sa atin kasi
Ba't sa atin dito sa Pilipinas ay hindi itinuturo yung mga ganyan pagdating sa Christian education na hindi naaano, hindi natatakel po yung, Dietary laws. yes po. O kasi, sa Biblia kasi may tinatawag na time-bound o timeless truth. Maybe, i-debate ng iba yan, sa Diyos lang naman kasi binigay yan. Sa Hudyo. Mga dietary laws na yan. We're not Jews. We are Gentile, di ba? So, hindi, pagdating sa food, sa dietary law natin, magkakaiba naman kasi tayo eh. Pero if you consider na yung law ng Jews, pwede mo naman gawin. No? Pero, Yes po, Pastor, kasi marami naman pong pagkain kasi na talagang nagbibigay ng mga hindi magandang kalusugan, lalo na sa nakikita natin sa palibot na daming case talaga ng lalo na sa mga kabataan. Ang pagkain ng hindi tama ay nagkukos talaga ng matinding karamdaman. oo Hindi nga na, po, yan ang problema natin eh. 'Di ba na hindi natin masabihan ng mga yan eh. Kasi westernized na kaya ang utak ng Pilipino. 'Di ba Ma'am Lilibet? Westernized na tayo eh. Kung ano kinakain ng Amerikano, kinakain na rin natin. yes New po. age, Pastor, ang tawag niyan. New age, opo. Yes. Yun ang tinatawag na tayo. Iba na. Iba na talaga. Uso sa Okay. mga Example na lang dito sa ating sa ating ang sabi ng Lord huwag kang kakain ng baboy. Dugo. Yes po. O, di ba? Pero scientifically, sa science, pag-aaral po ng science, na-prove nila na ang dugo ay masyadong madumi. Yes po. Nandyan lahat ng sakit. Mm-mm. That's why siguro, maybe one of the reason why God forbid the eating of ganyan, baboy, pork, sapagkat madumi ang dugo. Di ba? Kaya nga po. Yes po. Yung mga dinuguan natin at yung baboy talagang Yes po. madumi kasi yan madumi pagkain. Pero because of yan ay ating kultura, mahirapan tayong i-divert ang culture yung culture ng Jew. Even believer na tayo, mahirapan pa rin tayong natin yan di ba? Tanggalin. Yes po. Isabuhay kahit na tayo po ay believer na because that is our culture. Pero meron na rin mga Kristiyano ngayon na medyo hindi na rin kumakain ng pork. Di ba? Yes po. Dietary na po. Ano po Oo. sila? Conscious na po sa kanilang Oo, kasi nga totoo naman yan ay mga food na prohibited na wag kainin mga nga yan, mga maduduming food. For example, ano ba ang food na pinagbawal ng Diyos na hindi wag kainin? Di ba yung mga maduduming pagkain katulad ng mga shell. Okay, yung fish, sabihin Pastor, na may ano yung tawag doon? Fins? hindi, lahat naman ng fish Scales. merong fins, merong scale, may hasang, lahat naman ng fish meron. Ang wala lang talagang maganyan, mga hasang, kaliskes, palikpik, yung mga shell, Shrimp, lobster. talangka, Oh. clams, diba? Oyster, tahong, hipon. Ayan ang mga Seafood. madudumi pagkain, pero kain tayo ng kain dyan. food. So, diba? Seafoods. Mga seafoods, Kaya ako wala akong problema diyan kasi nung simula pa hindi na ako kumakain ng mga 'yan. Kasi nabibitin ako kumain din ako diyan pero nung kumakain ako diyan nabibitin. Magbubukas pa ba ako ng shell para ko nabibitin na sa pagkain kaya hindi ko na kinain Gutom Yan ang reason ko. Kaya gutom na. hindi na ako gutom na gutom ka na magbubukas ka pa ba ng mga shell diyan? Para makain mo ng loob. Yun pala yung food na ayaw talaga ipakain sa iyo. O, di ba? Ayan. So, pagdating sa dietary laws, nandiyan lahat yan. Pagdating sa education system, worship, praises, di ba? How to
converse with others, di ba, na differently with Christian attitude, nandyan po sa book ng Torah o ng Old Testament. And dyan po, that's why Jewish education ay masyadong napakaganda kung ating pong titingnan lamang po, susundin lamang po yung kanilang mga views, ano. Okay, si Victor Ado, sige, i-edit ko lang po ito, Okay. Nandiyan na yata, Doc. Nandyan na si Pastor PM sa Victor. GC. Hindi lang po. Siguro Hanapin kababalik natin. kayo galing sa church. Hindi ko makita si Sir Ado. Sir Victor, magandang gabi po. Welcome sa ating klase ngayong gabi. Sir Victor. Good evening, Apo. Doc. Dati ba ko? Mag-on cam na Good lang po evening. tayo kasi kukunti lang naman tayo dito. Lahat naman brother. tayo kasi yan. Okay, magandang gabi po. Okay. Magandang gabi po, Doc. Magandang gabi po sa lahat. Good evening, brother. Okay. Nakaano na po ba kayo ng ating topic, term paper report? Nakapag na-screenshot yun na ba nung last nating session? Yes po, naano ko po, Pastor. Hindi, si Sir Victor. Parang hindi pa. Nakalimutan ko yata. Sige po, balik lang natin ito, no, for the sake of you, no. Balik lang natin ito para po sa iyong para makanuho tayo. Yung special, Kasi po, Pastor Victor. dati po ang ating usapan ay group report tayo, di ba? Kasi ang dami natin. We are almost about 20 ata, may get. Pero ngayon po ay ilan na lang tayo. 24. Kaya, ano nyo po, screenshot nyo na lang, tapos pumili ho kayo ng term paper po ninyo. Balik lang po natin, Sir. Yes po, Doc. Yan po. Ayan. Pumili po kayo dyan ng inyong topic and term paper. Ang topic po ninyo o yung report po ninyo at term paper po ninyo ay isa na lang po, no? Hindi na kayo mag-report ng ibang topic, hindi kayo bibigyan ng term paper ng ibang topic. Isa na lang po bibigay po ninyo, yung report po ninyo at yung magiging term paper po natin po ay isa na lang po. Pumili ho kayo dyan at kayo naman po ay 5 na lang ata o 6. At ilagay at i-submit po niyo po sa akin sa aking messenger sa FB page ko na Desmundo Jaime. Diyan ko po makikita ang lahat po ng inyong mga itatapik at term paper. Pumili lang ako ng isa lang isa, Doc. Isa lang po, individual na po ang ating report po ngayon. Opo, individual na lang po ito. Hindi ba no grouping to no? Kasi naghintay ako kay yung sabi na mayroong magpadala ng yung grupo. So Hindi, ngayon ko po sana ito ibibigay sa inyo, yung groupings. Tapos ko na ho yun nangyari nga, nagkaroon po ng separation. Nagkaroon kasi nga kayo po ay mga graduating student. Kasi po according sa evaluation namin ng mga professor po at diyan po sa South Korea ay bagong-bago po yung mga estudyanteng natin ngayon na almost 21 ata yun. Mga bago sila. Yes. Kaya ginawa po natin sila ng panibagong programa, no. Meron po silang subject po sa akin din next Friday, New Testament survey po, no. Iba yung program ho nila kaysa inyo. Kaya konti na lang ho kayo. Kaya po ang ating pong topics ay ayan, individual report na lang po kayo at yung ibang matitira ho dyan, ito po yung ating gagawing assignment. Pero assignment po natin, not just hindi lang po papasa, kundi pag-uusapan pa rin natin. Malit na usap para makago tayo sa ating pinag-usapan. Paki-picture lang po, Sir Ado. Okay. Thank you kayo, Doc. Sige, okay ulit, Doc. Okay, tapos na ito nga part, Doc. Okay, balik ko na, ano? Okay na. Okay. Sige, balik ko na sa dating pinag-usapan natin. Sa ba tayo? Okay. Ayan. Dito tayo sa ayan.
Sige, sir, pakibasa, sir. Sir Victor. Okay. The community meeting place became the synagogue. The primary purpose for the synagogue was instruction and the study of the law. Further, lessons included treatment of the prophetic writing by means of a similar method. The synagogue for study, the Jews were concerned that their children receive instruction of the synagogue. Attendance was not compulsory until AD 64. Joshua ben Gumala. Gamala, the Jewish high priest during the last days of the temple, required that Jewish parents send their boys to the synagogue school for religious education. Okay. Tapos na po, Yan Doc. po yung ancient education po ng Jewish. Thank Po. you. Even Jesus ay sinend po ni Mary and Joseph dyan po sa synagogue for formal educational learning. Ano po? Pinag-aralan po nila dyan yung ayun nga po, Moses Law, Proverbs, mga writings po. Ano po? Ito pong sabi gano'n, no? Writings, prophetic writings, di ba ho? Pinag-aralan nila. At mga study po regarding the Old Testament writings. So yan po yung synagogue po ay isa pong alternative institution for the education ng Jewish people o ng mga bata. Yan po sila ay natututong magsulat, mag-aral, magbasa ng mga Moses Law, ng Torah, ng commandments, ng prophecy, ng writings, ng Psalms, diyan po nakukuha sa sinagoga, ano po. Yan po yung kanilang system o yung education na nag-institution po nila for the young Hebrew boy. Yan po yung synagogue. Actually po, si Jesus po diyan po yung nag-aral, no? Hindi lang po, ang Bible lang po ay silent pagdating po sa childhood po ni Jesus. But ayon po sa ibang mga theologians o sa ibang writings, diyan din po nagsimula, no? Yung iba kasi dinidebate ito na ang kanyang katalinuhan, kaalaman ay it is because siya ay Messiah o siya po anointed one, siya po ay Christ, but hindi po. Like us, katulad po ng normal people, sis po ay nag-undergo ng sa synagogue, sa school, para po matutunan at maintindihan po lahat ng law, no? Lahat po ng law, no? Prophets, writing, Psalms, and Moses Law. Yan po ang una-una po nilang na ancient education. At sa Jewish family po, ang unang teacher ho talaga yung kanilang parent. Na po, at ang unang tinuturo nila ay yung mga 10 commandments, no, ng mga parent. That's why all the Jews po ay alam po nila, kabisado po nila ang Moses Law. No po, yung law nila, yung batas nila, kabisado ho nila yan. That's why sabi nga ni Paul, di ba, sa Philippians chapter 3, when kung ang pag-usapan po nila ay ang religiosity, mas magaling siya sa kanyang contemporary Jews. Kapag usapan niya ay sin, pinersecute niya ang church. Nasa Philippians po yan, chapter 3. Kapag usapan po nila yung galing sa batas, mas magaling mo siya. At kapag usapan po yung tinatawag na rights, mas lalo siyang may karapatan sapagkat siya tunay na Jews, from the tribe of Benjamin. Diba? Ayan po. Ang kanyang pinagmamalaki na nilagay diyan sa Philippians chapter 3. Sapagkat if we study the book of Philippians, it is all about the experiences, the ministry, the education ni Paul, no?
Diyan po nailagay yan sa Philippians chapter 3. Kaya ano siya, kaya yung mga batang Hudyo ay talagang kabisado po ang ang Moses Law, yung Old Testament writings. Dok, boys lang, Yes Dok, po. di ba po? Sabi dito, required that. Oh, yung boys lang talaga ang pinaka. But binibigyan din naman ng pagkakataon mag-aral mga babae, pero hindi katulad po ng level ng pag-aaral po ng mga boys. No? Kasi they were treated women as second-class citizen, di ba? At mga domestic property. Ang kanilang mga duties lang talaga domestic duties sa bahay, run the household, di ba? Yung mga anak palakihin ng mabuti at bahala ng mga Jewish boys o yung mga lalaki sa pag-aaral po. That's why kung ating titingnan, no, if you reading carefully the Acts, walang parisiho diyan na babae. Walang leaders, walang Sadducees, walang Essenes na walang ibang authority na sa every religious sect na babae, no? Kundi mga lalaki lang. Sapagkat masyadong strict ang Jew people o Jewish thinking na ilagay ang babae sapagkat ang sabing even Paul said, 'di ba? Adam was first. He created first before Eve. So ganyan ang mindset nila. Ganyan ang mindset ng Jewish culture o Jewish education. Pero sa atin iba eh. Yung Dok, may mindset natin. Sige po. di ba yan sila, kahit maliit pa sila, di ba naglalagay sila dito sa ulo nila po? Ng ano po? Yung parang sombrero, kumbaga, ang tingin ko dyan, yung maliit na dito bilog, nasa ulo, sa Ay, nila. parang sa Parang turban? Muslim. Parang turban? Yeah. Turban ba yan? Naglalagay yung mga, talaga dyan na, ano sila, nang dedicated talaga, Kasi marami akong nakikita na meet ng mga Israelita, mga Jewish na, hindi sila naglalagay, parang wala na ba sa kanila yung, siguro itong, na, kinaugalian na ba nila, depende siguro yan sa, na talaga sila sa culture nila o sa nila, religious belief. Katulad din ng mga Muslim, di ba po, nagtalukbong ang mga babae. Opo. Abang tawag nila dyan? Turban Hijab. ba yan? Ha? Hijab. Ano pang tawag yan? Ma'am? May tawag yan eh. Ano tawag nila doon, ma'am? Mamira? Alam ko may Hijab. tawag yan eh. Ang alam ko po, hijab. Hijab. Okay. Anong tawag? Hijab daw po. Yung sa Muslim. Hindi yung sa Jewish. Parang ganun lang din, ma'am, yung nila sa Jewish at saka sa Muslim po. Kasi actually hatian pa ng palataya nila di ba? Diyan nagsimula ang Muslim belief Christian belief. Jihad Jihad? Hijab. Hijab po. Ayan. Okay. Sa ngayon kasi hindi mo na makikita sa mga bagong Jewish people yung ganyan, Ang makikita
So makikita natin sa kanya hindi lang sa kanyang mga salita, pati din sa kung ano ang kanyang ginagawa. Yun makita natin uh, about the subject, what they are teaching. But based in reality, if we based on Jesus teaching, whatever he teach, I think nga binubuhay niya kung ano ang talagang tinuturo niya sa kanyang mga disciple. So matawag natin siya nga is a great or the great teacher or a master teacher because lahat na kanyang not only he is a redeemer, not only he is a savior, but Jesus teach about the Christian faith, about the gospel, naturo niya about the gospel. Yun lang ang masabi ko na si Jesus, ang ang kanyang tinuturo, ganun din ang kanyang ginagawa. He live what he preach, he live what he teach. Yun lang ang naintindihan ko, Dok. Okay, kasi there are lots of teachers today, no? They were very good in teaching, but in personal assessment sa kanila, parang mahirap, parang hindi Iko. sobrang meko. So tayo, may echo. Wala na naman Okay. Ito po, Dok, wala na iko. Okay, wala na. Sabi rito, ito yung maganda rito. Certainly the effect of the method and content of Jesus' teachings have had a great impact on the Christian faith and education. No? That's why ito po, that is the of yung pagiging great ng Lord, not because he is a Messiah, not because he is the Christ, not because he is the God, but ang kanya talagang yung kanya talagang method o yung tinatawag na technique ay talagang kakaiba. For example, sabi nga na isang Pariseo o ng isang ng Pariseo diyan sa Matthew, ang kanyang teaching o ang kanyang teaching o ng isang ordinary tao diyan po sa book ni Matthew, sabi ko, ang kanyang teaching ay hindi katulad ng aming Pariseo, na ang kanyang teaching ay parang merong kapangyarihan, merong maganda, di ba? At talaga kaya nga po, when they heard Jesus teaching, di ba? Talaga naman sila po ay not only influenced, but sila po ay talagang na-educate, di ba? Di ba? Talagang lumapit sa kay Jesus para siya ay kanyang kanilang pakinggan. Not because of his messiahship, di ba, na view on figure, but kakaiba ang kanyang teaching Kasi nga po ang methods po ni Jesus ay Jesus uses parables. He uses object lesson, mga objects, di ba? Even his life ay kanyang ginagamit para yung tinatawag na ma-convey nila yung idea on how Jesus teaching the people. Diba? For example, yung teaching niya doon sa lake ng Gennesaret, diba? Na nandoon si Peter. Maraming taong nandoon at nasa lake. Jesus used the boat na ginawa niyang ginawa niyang sentro para mapakinggan siya, no? And ang kanyang object ho doon ay isang actually yung kanyang preaching doon ay parang preaching kay Peter, He uses object lessons, di ba? Minsan gumagamit siya ng mga realidad, mga tao, gumagamit siya ng totoong mga figure para mas
marinig nila, mas maintindihan nila yung ibig sabihin ng Panginoon. One more thing, yung pinakamatindi ho sa kanya, yung parables. Jesus always teaching people with his parables, no? Doon sa Yes po. parable na yon ay talagang yung interpretation ay para mas makuha nila, mas marinig, mas maintindihan ng tao. Mayroong tumatawag po ata sa inyo, mga kapatid. Pakipatay po yung telepono natin. May tumatawag po sa inyo. Bubay bukas yan. At saka, Doc, Ah? yung si Jesus nung nagtuturo, di ba, may mga parable, mayroon din siyang yung mostly, yung na-experience din talaga niya, yung ginagawa niya, yung Opo. nakikita niya. Kasi siya din ay very observant, di ba po, Yes po. yung basta yung mga sinusulat niya, totoo talaga nangyari din na experience. Pero pinapadaan lang niya sa parable yung iba. Okay, he uses parable para mas yung lalim po ng kanyang interpretation ay makuha agad, no? He uses parable for the disciples and he uses also the parables for the Pharisees. For them to, di ba, to not na maintindihan yung kanyang sinasabi. Actually, yung mga Pariseo naman yes, they were well-versed sila pagdating sa law, but because of their yung tinatawag na pagka-stricto sa law, di ba, sa kanilang zealousness for the law, ay hindi nila nabasa, nakita yung katotohanan mula kay Jesus. Kasi ganito yun May tanong nga ako sa isang doon sa isang school na pinatuturuan ko dito po sa San Jose, Bulacan. Sabi ko, ano ang tingin nyo sa mga Pariseo? Siya ba ay kalaban ni Kristo Jesus or ano? Kasi if we are reading the whole Bible, the Gospel, yung lahat ng Pariseo, di ba, ay Posisyon. opposition ba? Di ba? O ano ba? Sige po, Ma'am Mera. Para makita lang natin yung differentiation ng kanilang tayo. Pharisees teaching and Jesus teaching. Ano ba talaga sila? Opposition? Because they were projected as the enemy of, like any of Jesus, di ba? Ano sa iyo, Ma'am Mera? Ang mga Pharisee kasi kung titingnan natin, para bang standard talaga yung nila, yung kung ano yung batas na gusto nila ay yung nananaig yung kaalaman nila kaysa sa puso. Kumbaga kung mas sa kanila yung isipan nila, mas mataas yung kaalam nila kaysa yung dito sa puso nila. Kaya kung talagang ano yung gusto nila, yun ang masusunod. Yung mga Jewish kasi medyo mababa lang siguro, hindi ka nakapag-aral masyado, or sila kasi aram ng batas. Parang sila na yung sila na yung makapangyarihan, sila na yung mahawak sa nahawakan na nila yung mga mas mababa pa sa kanila. Kaya naaano talaga sila na kalaban, parang opposition or ano bang tawag sa kanila na So tingin mo may position sila. Ang tingin mo sa kanila position, kalaban. kasi Sige po, para yung kaalaman nila ma-clear kasi natin. yung kasi yung alam lang kasi nila is yun ang gusto nilang inaano yung ini-implement. Yung kaalaman talaga nila yung gusto nilang inaano. Masasabi ko na talagang rin sila, opposition, alam nila yung batas, marunong sila, magaling sila, matalino sila. Parang yun na lang yung inaano nila, pinagmamayaman nila, mayaman sila. Para bang yung paano naman yung nasa baba naman, hindi naman yung itiniteach ng Panginoon, yung
ganyan na katayuan ng pananaw kung wala sa ano, wala yung pagpapakumbaba yung sa puso talaga na ano. At saka parang nakikita ko rin yung mga ganyan, nakita ko pag marinig ko kasi yung Pharisees, parang yung mga taong ano, yung ipokrito, yung Ah, matataas yung mga ano, talaga namang ganyan, pastor, parang hindi nawawala talaga na hindi naman lahat, pero talagang nandiyan talaga yung ugali na ganyan. Kung sila yung ano, sila yung matalino, parang yun na, yung inaano nila. Parang kinakawawa na talaga yung ano, nasa baba, mga Jews. Yun lang po ang ano ko. okay. How about si Sir Victor? Sir Victor, ano ang inyong view dyan regarding the Pharisees? Is it really the Pharisees Di, ay kalaban, enemy ni Jesus o hindi? yung Pharisees, they are strictly imposing the law. Okay. Talagang sumusunod sila sa law. And then yung totoo yung sinasabi ni Pastor Mira na parang sa tingin nila mas marunong sila, mas mataas silang nalaman tungkol sa law. So, pag mayroong mga marinig sila o bagong mga teaching, so ngayon sila nga parang lumalabag ito sa law. Parang iba ito. So kasi dinidegrade nila dayon yung mga teaching ni Jesus kasi sa tingin nila mataas sila eh. Mataas sila og education, mataas silang malaman. So yun, parang dinidegrade nila si Jesus. Pero kung compare nimo si Jesus, parang yung sinabi ni Pastora na talang love ba? Ini-impose niya ang love, i-exercise niya ang love. So, hindi kaya sa kanila, pag kahit na maraming masagasaan, para basta gawin natin kung ano ang sa law. Pa rin natin kung ano ang sa yung law. Nandiyan sa law. Yun lang, Well, Doc. in other Maraming words, salamat. sila ay mga legalist. Ano po? Yes po. Yan. Okay. Because, Ako daw, ako daw. sige po, Ma'am Lilibet. Sa akin, para sa akin, hindi siya kalaban ni Jesus. Okay. Iba naman sa akin po ha, ito po ang rason ko. Bakit hindi? Kasi when that time, hindi naman lahat ng Pharisee against kay Jesus. Natandaan po ninyo si Nicodemus? He was Yes, a part of that. Pero, pinuntahan niya si Jesus Christ kasi nakita kasi niya, he was searching the truth. So, yung mga Pharisee na hindi naniniwala, kumbaga, separation yan eh. Yung ano, hindi iba-iba ang ano nila dahil hindi sila kalaban ni Jesus. Kaso, sinabi nga ni Pastor Victor nila Sister Mira na ano nang parang sinusunod lang nila kung ano nakasulat kay Moses. So, talagang dedicated sila kasi inaaral nila yan eh. Since panong ano, kagaya ng sinabi natin kanina na maliit pa lang sila, nag-train na sila. So, at saka ang nakikita ko diyan, yung mga Pharisee, ano eh, lagi kasi, di ba po, ano na, hindi naman talaga sila kalaban ni Jesus. Pero, si Jesus kasi prank talaga. Talagang totoo, tinitira ba sila? Yung mga, kung anong ginagawa nila, hindi nila pinapractice. So, kaya nagagalit sila. And then, katulad nung nagpa-ano siya, nag-ano siya ng mga healing. Parang ano yung, ang ano niyan, yung flesh, yung kasi nag-depend sila sa wisdom ng tao. Pero si Jesus, wisdom from heaven. So, everybody doesn't know that Jesus was the Son of God. They rejected Him. Pero, hindi nangahulugan, nakalaban sila ni Jesus Christ. So, yun po ang ano ko dyan. Kasi may mga Pharisee din na nagiging disciple ni Jesus that time. Okay. Na mayroong iba nagtatago secretly para hindi sila ma-expose. So katulad ni Nicodemus nga talagang naniwala siya na Jesus is the Son of God, the Messiah. So yun lang po. Okay po. Okay, the first reason dyan is they're just keeping the law. They were following the rules of law. Yes po. Kaya sobra silang stricto, ano. Kasi ito po ang reason niyan eh. Reason number 2 ay because there were a lot of false prophet came after or before Jesus Christ.
di ba? Ah, Na false teachers, false prophets. That's why according to John chapter 10, sabi ganon, yung mga nauna sa akin ay sila yung mga hireling, di ba? Mga bayaran. Di ba? Sila ay nagpumapatay, nagnanakaw, nagdi-destroy lang ng faith. Yan po yung mga false teachers na sinasabi ni Jesus. That's why the Pharisees, the Sadducees, the SNS, or the other religious sect, di ba, was against to Jesus, di ba? Because of iba yung kanyang turo, di ba? Sila masyadong legal, masyadong legalist. Kung ating titingnan nga dyan po sa Galatians, di ba, nagkaroon ng discussion dyan, mga legalizers. Sila yan, they're just following the rules, the law of Moses. At sa pang reason, kasi masyadong kontra yung kanilang thinking regarding the Messiah. Diba? They were expecting that the Messiah come with a cape, with a throne, na may sword na nasa castle. Pero dumating ang Messiah ay nasa sabsaban, nasa hirap. Nazaret, anak ng karpintero. So doon pa lang sa prophecy ay hindi na tama sa kanila. That's why masyado silang mainit ang mata kay Jesus, no? Nagiging kalaban in terms of yung tinatawag na respecting the law o observing the law. 'Di ba? Si Jesus naman ino-observe naman niya din ang law, but binibigyan niya ito ng ibang kahulugan. Sila kasi masyadong legal, no? For example, yung Rabbi, yung hindi mo ba pupunayin disciple mo kasi kumakain sila hindi nagugas ng kamay? Di ba? Di ba? Mga ganyan, no? Sabi naman ni Jesus, Doon din kay sabi ni Zacchaeus. Kay Opo. Zacchaeus, Pastor. Sabi naman ni Jesus ganito, alin ba talaga nagpapadumi sa tao? Yung pumapasok o yung lumalabas? Di ba medyo may twist kasi yung teaching niya kakaiba. Kasi sa kanila, dapat paghugas ka. And that is because of their culture na before they ate, di ba? They ate, kailangan nila maghugas ng kamay for cleansing. For cleansing, habit. Cleansing, purification, ayan po, yung kanilang mga kultura dyan, practices. And that's why sabi naman ni Jesus, ano ba papasok? Ano ba ang nagpaparami sa tao? Yung kinakain ba na hindi naghuhugas ng kamay o yung lumalabas sa kanila? Diba? So ganyan ka ka katindi yung ano ba to tawag dito? Psychology, di ba? Di ba? Reverse psychology o ano ba? Di ba? Kaya ganun ang medyo hindi nila naiintindihan sa Panginoon. So ang ating diyan hindi naman talaga hindi naman talaga kalabat kundi they're just observing the law. Masyado sila kasing strict kasi sila yung mga bookkeeper, no? Sila ang scripture keeper ng Word of God, yung mga Pariseyo na yan. Okay, education of Jesus, sige po. Andyan si si Mamira. Mamira, andyan ka ba, Mamira? Babasa po naman ito. Miraflor. Miraflor. Sige, pabasa po. Sige po. Palakihan niyo po dyan. I-close mo yan. Parang last slide na lang tayo na. Kasi 9:02 na. Okay, ito na lang po. The education of Jesus. Some believe Jesus' expertise as a Lagay ko po teacher kayo. was Mukhang dalawa yung nyo, bukas na na live. ito saan? Mamira po, Miraflor, nag-echo kayo. Mukhang dalawa yung inyong Oo nga po. line Okay na? na nakabukas. Pakilayo na lang isa. Okay Baka po. malapit sila do. Malapit.
The education of Kasi si Jesus. Raul andyan. Opo. Some believe Jesus' expertise as a teacher was inherent in his divinity. Jesus was born into a devout Jewish home. Joseph and Mary made available the best education that their circumstances would allow to the babe Jesus. The young Jesus received the basic education. The synagogue, school, and at home he was taught to read and write. He learned of Moses, the prophets, and other great leaders of Israel. He learned Hebrews, poetry, and proverbs. He was taught the history of the Jewish people during what we know as the intertestamental period. Okay po. Ayan po, ang kanyang education po. Ganito po Sabi ng iba ay naniniwala sila na ang expertise ni Jesus as teacher of the law, teacher po, great teacher, was inherent because of his divinity. Yan po ang sinasabi ng iba. Kasi si Jesus kasi ay divine. That's why masyado siyang magaling, di ba? Like us, like normal people, siya po ay nag-undergo din po ng kanyang pag-aaral. Jesus was born into a devout Jewish home. Diba? Joseph and Mary made available the best education their circumstances would allow to, diba? To kay Jesus. Ibig sabihin, talaga pinag-aral si Jesus ng kanyang tatay at nanay sa diba? Dito sa panahon niya. The best education binigay sa kanya. Ayan, the young Jesus received the basic education in the synagogue. That's why sabi ko nina, as I mentioned earlier, yung synagogue ay naging school, educational institution na mga Jewish people para po pag-aralan po ang Mosaic law, prophets, pag-aralan po ang iba't ibang poetry, Hebrew grammar, di ba? Proverbs, di ba? Mga history. Yan po ang kanilang mula nung panahon, yung panahon po kasi na intertestamental period, wala pong ibig sabihin, that is the silent years. Di ba po? Kung inyo pong sarado na-encounter mo na to, intertestamental period. Ito yung tinatawag na silent years. Ano, sir? Hindi pa, Doc. Ngayon ko lang na. Okay, yung intertestamental period, ito po tinatawag nilang silent years na kung saan po ay walang prophecy, walang prophets, walang teachers of the law, walang ganun po. Ang naandyan po sa intertestamental period ay mga crusaders. Katulad po nila Maccabees. Excuse me po. Ayan po. Kaya yung Malakay po at yung Matthew po, 'di ba? Yun po in between Malakay and Matthew or Mark. Yan po tinatawag na intertestamental period. During that time, wala pong prophecy, walang word of God, gutom ang tao sa salita po ng Diyos. Diyan po diyan po nagkaroon po ng tinatawag na pag-aaral. Diyan po sa mga lugar na yan, sa mga panahon yan. Yan po. Kung tingnan niyo po yan sa Serado, meron tayong tinatawag na intertestamental period. Pero tayo po yung mag-enda naman ng 10 minutes. Ano bang mangyayari sa atin dito? Actually, 9:05 na at nag-pop up na po yung ating your meeting will end in 10 minutes. Medyo para tayo tuloy lagi nagmamadali. Ano po? Na tayo po ay na andito sa warning na to. So yan po yung nangyari po. Si Jesus po ay nag-undergo ng training sa sinagoga. Diba ho? Para po magkaroon po siya ng kaalaman ng mabuti pagdating po sa Jewish literary, Jewish culture, Jewish practice, religion, diba? At belief. Ayan.
yan mga Jewish history at mga poetry. Actually yung book po ng Job, no ho, ay kasama yan sa poetry book. Hindi ho siya kung ito po kung marami kasing pastor na ginagawang literal ang Job. Siya po ay poetry. Kaya po yung Job po ay isa lamang tula. Kaya nakakalungkot lang ginagawa nilang literal. Kung ating papansinin po Psalms, Proverbs and Job ay naka-line up doon sa column po ng poetry, Psalms and Yes. poetry. Yan po. Yan po yung kaya po malaki po ang education po ni Jesus. If you remember the scene nung when Jesus is about 12 years old, diba siya po, he was at the temple discussing, diba, conversing, talking with the Pharisees, diba? Ganun siya katindi. He was 12 years old during that time. Ganun siya katindi. 12 years Yes old. po. Ano po? 12 years old. Opo. Diba? 12 years old, nakikipagdebate ka sa mga Pharisee. Ganon siya talagang dedicated pagdating po sa kanyang pag-aaral. Okay, Dok, maybe sige po. Dok, yung yung sa Catholic nga Bible, di ba mayroon silang dinagdag na Opo, yung apat canonical, non-canonical book po 'yon. so nabilong yung Dok sa sa intertestamental period. Opo, yung- doon po naisulat 'yon. Sila Maccabees, sila mga Pearl the Dragon po. Ayan. Diyan po So, yung Intertestamental, Doc, period. opo, yung between Malachi and Mark. Mark. Mateo. Actually, ang unang sulat po sa New Testament ay hindi ho Matthew. Mark po ang naunang sumulat talaga. Bakit po nauna yung Matthew? Because yung Matthew ay parang sequel ng Malachi because Matthew presented Jesus as king. Di ba ho? Yung Malachi ay kumakausap sa mga Hebrew people na itong darating ay king. Di ba? Kaya nauna ho ang Matthew bago ang Mark. But originally, Mark was the first writer ng gospel before Matthew. So, sa Hebreo book, Mark ang nag-una doon. Sa New Testament po, Mark ang nauna. Sa Hebrew nga libro. Pero sa pag-translate na sa English or sa away na ang sa Greek po yan, hindi Hebrew, no? Kasi New Testament was written in Greek. Nasulat sa Greek. Si Mark po ang naunang sumulat bago po si Matthew. Yan po yung arrangement po talaga originally. Yan po ang arrangement. But yung at sa epistle nga po hindi Romans ang nauna eh. Ano po, Doc? Ephesians? Sa epistle po hindi Romans ang nauna. Una lang siya because that is the prime doctrine ng book. Si Ma'am Rosel, sige po. Hindi po, Doc. Ihilingin ko po sana mag-picture taking tayo bago maubusan tayo po ng oras. Sige nga po. Sige po, picture taking na tayo and sorry po talaga. Pagkatapos to medyo na tayo. Closing prayer tayo ni Ma'am ni Sir Victor. Sige. Sige po. Nga pala. Smile po. Tapos na po. Salamat. Sige, Sir Victor. Salamat. Bigla tayo napapabilis. Sir Victor, tayo po yung closing prayer na bago maputo lang lahat. Sige po. Sige. Heavenly Father, we thank you, Lord, even this tonight. Salamat po sa buhay ni Doc Sismundo na patuloy po siya nagtuturo sa amin.
Lord, patuloy po kayong magbigay ng more na kaalaman sa Kanya, anointing, yung Holy Ghost blessing in life, his family and his ministry. Patuloy po kayong ma-bless sa Kanyang buhay. Lord, bless po ang bawat isa sa amin, mga mag-aaral na lahat na aming natutunan, narinig tonight, Lord, na ito ay maritin sa aming kaisipan, sa aming puso, na ito ay talagang magamit namin, hindi lang sa amin, kundi maturo namin sa ibang tao na ngailangan ng about sa Christian education. Marami pong salamat sa gabing ito, Lord. Patuloy po kayong mag-bless sa bawat isa namin. Good health, strength, bigay mo sa bawat isa. Peace of mind, Lord, makatulog kami tuwing gabi, Lord, na mayroong peace of mind, Lord, habang kami ay matutulog. Tiksyon ng bawat pamilya sa amin, Lord. Lord, hallelujah. Lord, thank you very much, Lord, sa lahat na ginawa mo ngayong gabi sa bawat isa sa amin. Lord, aming ibalik sa iyo, Lord, ang tanang all the glory, honor, peace, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Sige po, salamat po sa inyo at Salamat po, Dok. thank you po. Lahat na tulong sa amin. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Sana po Good next night. next session Good night tuloy-tuloy na tayo. po. Good night. Salamat, Sis Osel. Thank you sa Yes po, bye-bye. thank you so much po sa inyong Thank you. lahat. Yeah, Sis bye-bye. Osel, i-PPM ko sa inyo pag na-sign up ko na ano. Sige po, opo. I-share Mayroon ko pa ba po. yung sino po i-share yung password sa admin ba o sa inyo, Doc? Ang alin po? Yung halimbawa pag naka-sign up na po ako sa Zoom, Paki-send po sa akin Kayo kasi na po po ang para ano, maging ang- property po yan ng ng ISOL. okay, sa iyo, Sis Osel, sa private, i-send ko sa iyo. Opo, pa-private po sa akin. Salamat po, ma'am. You're Ma'am welcome. Lilibet. Good luck po. Okay, Ingat. thank you. Bye-bye. Thank you. Stay Thank you so Bye-bye, much Efren. po. Bye. Thank you, Bye-bye. Doc. Thank you so much, Doc Jaime. Thank you. Thank you po. Salamat po. God bless everyone. Thank you, God bless. Bye-bye. Thank you. See Bye, you next te. session. Hi, Sis Mera. Napajud. Kamay. Mera Flor and Brother Raul. Kita na lang nabilin. Okay, thank you. Ang nakaraan ako na lang Mga Bisaya. Nandiyan pa, Mga Dok. Bisaya. Dok, Sige po. ay, Sige po, sir. Mayroon pa kasi. next i-submit namin next week ang yung yung or kailan namin na i-submit ito? Sa ano po, sa third paper, sa pinaka-last session po natin. Yung third paper po. Pero yung report, schedule po namin kayo. Schedule po sa inyo. Dahil 4 tayo, 5. Napakabilis na lang nito. 5 na lang kayo eh. Lima lang kami. Siguro next session. Baka magdoble, Dok. Baka Po, magdoble. ipasa nyo sa messenger ko yung topic. Kung magdodoble, sasabihin ko na pumili kayo ng iba. Okay po. Ipapasa namin yung topic bago Opo. kami gagawin. Okay po. Pasa nyo po para alam po din yung topic po ninyo. Doon sa Oh, messenger. Hindi Okay, kami oo. Para Magkapareha. magkaparehas po eh. Okay, kasi sige po. 10 itong topic. 10 Pili ang 5 lang maging topic ninyo. Tapos yung 5 matitira, ayun gagawin natin assignment. Okay po. Sige po. Sige po, salamat po sa inyo. I-send nyo po sa messenger ko So, para mabasa ko sige. rin. Salamat po. Bye-bye. Bye, nagyan ni live ako. Yung title mo na ang isi-send kay Doc. Babay na yun.